Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 311, Pakawalan mo ako. Sa sandaling ito, natigilan si Daryl, iniisip na mali ang narinig niya. Hayaan mo akong tulungan kang mapupuksa ang mga masasamang espiritu, na may ganoong matigas na ugali. Sa pag-iisip tungkol dito, bahagyang ngumiti si Daryl tumango at sinabi okay. Sinabi niya, lumakad siya at umupo na naka-crossleg sa tapat ng Wanxiang. Kasabay nito, hindi mapigilan ang tingin ni Daryl na tumingin ulit sa kaakit-akit na kurba ni Wanxiang. Sa sandaling ito, kinagat ni Wanxiang ang kanyang labi at malapit ng kumagat at damyugo. Nararamdamang nahihiya siya at galit, at hindi mapigil ang sabihin, Daryl, binalaan kita. Kung talagang tutulungan ka, maaari mo akong matulungan na matanggal masasamang espiritu. Mahusay na huwag magkaroon ng iba pang mga ideya, pabayaan itong tingnan. Sage of Magic Fragrant, nasa isang mahirap na posisyon ka, hindi ko imulat at panuurin. Paano kita matutulungan na mapupuksa ang kasamaan? Hindi ba mas nakakahiya kung tama ang tamaan ko? Huwag maging mad ulash, bilasan mo at magsimula ka. Napakagalit nito na tulungan ang mga tao, may dahilan ba? Ikaw siya, naglabanan ang dalawa. Sa sandaling ito, tanging narinig lamang niya ang mga yabag sa kakahuyan na hindi kalayuan. Napakatahimik ng mga yabag, ngunit maraming tao ang nakikinig. Pumunta ako. Narinig ang tunog ng mga yabag, lumundag ang puso ni Daryl, hindi ba nagkataon? Sinimulan lang niyang tulungan si Wanxiang na mapupuksa ang mga masasamang espiritu? Dumating siya, at kung may makakita sa eksenang ito, tiyak na hindi siya maiintindihan. Kasabay nito, kinagat ni Wanxiang ng mahigpit ang kanyang mga labi, hindi maipaliwanag na nagkalat. Nasa malamig na pawis ako ngayon, at ang aking mahabang palda ay mahigpit na nakakabit sa aking katawan, at hindi ako makita ng iba. Ziyan, nang lihim na kinabahan si Wanxiang, narinig ko ang isang banayad na boses sa kakahuyan. Puntahan natin ang mga batong iyon upang makita. Mataas ang lupain doon, baka mahahanap mo ang kinaroroonan ni Wanxiang. Ang boses ay malumanay at malutong at ito ay si Yuling, isa sa 9 Heaven Saints. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang tinig ni Ziyan ay tunog okay, tara na at tingnan natin. Pumunta ako, kung ano ang isang pagkakataon. Narinig ang tunog, ang bato na nakasabit sa puso ni Daryl ay nahulog sa lupa ng isang iglap. Akala ko ito ay ibang tao, dahil ito ang iba pang 9 na araw na mga santo, pagkatapos ay huwag mag-alala. Kasabay nito, lihim na huminga si Wanxiang ng maluwag, sa pakiramdam ay hindi maipaliwanag na nasa sabik. Iniisip ko kung paano hanapin si Ziyan at ang iba pa, ngunit hindi nila inaasahan na una nila itong nahanap. Sa susunod na segundo, pagkakita ng hitsura niya at Daryl, nanginginig ang puso ni Huanxiang, at bigla siyang nag-alala. Hindi, tinulungan siya ni Daryl na tanggalin ang masasamang espiritu, at aipatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Sa tagpong ito, kung nahuli si Ziyan at ang iba pa, mas siguradong mag-iisip ako kapag nakita ko ito. Akala ko, tatayo na si Wanxiang, ngunit huli na. Sa oras na ito, narinig ko ang mga yabag na papalapit, at nakita ko sina Ziyan at Yulang 7 mga banal na nagsasama-sama. Sinisipsip sila sa Pluto ding dati. Bagaman medyo nahihiya sila, ang ugali ng diwata ay tumagos sa buong katawan na napakakaakit-akit. Pagdating nila sa bato, nakita ni Ziyan at Yuling sina Daryl at Wanxiang. Bigla na lang kinilig sina Ziyan at Yuling at natigilan. Ano ang nangyayari? Paano makakasama ang Wanxiang sa isang lalaki at ang mga kamay ng lalaki ay nakalagay pa rin sa ibabang bahagi ng tiyan ni Wanxiang? Hindi malinaw. Ikaw ba? Paglipas ng ilang segundo, nanguna si Ziyan upang mag-react at humanga si Yufeng. Bakit ka nandito ikaw at si Wanxiang? Bago matapos ang pag-uusap, hindi ko masabi si Ziyan, ito na, namumula ang magandang mukha. Sa parehong oras, ang mga ekspresyon ng maraming mga Yulang sa tabi nila ay komplikado din. Damn it! Sa sandaling ito, si Daryl ay napahiya at nais na ipaliwanag. Gayunpaman, bago siya nagsalita, siya ay nag-ambala ng Wanxiang.
Kabanata 312, Ziyan, Yuling, hindi ito ang iniisip mo. Namula ang mukha ni Wonxiang, at nag-aalala siyang sinabi ngayon lang ako nakabawi sa aking kasanayan at aksidente akong nahuli rito. Ang mga masasamang espiritu ni Hari ay sumalakay, at tinulungan ako ni Daryl na matanggal ang mga masasamang espiritu. Nang sinabi niya ito, masyadong nabalisa si Huanziang, sa takot na hindi niya ito malinaw ayan yun. Pagkarinig nito, tumanggo bigla si Ziyan. Ngunit ang ilang mga paligid nila ay nanginginig, ang kanilang mga mata ay nakakulong kay Daryl. Ikaw si Daryl ang pagkamatay ni Lanzin, ano ang kaugnayan nito sa iyo? Maraming santo ang nagtipon-tipon at tinitigan si Daryl, at biglang naging tensyonado ang kapaligiran. Nakikita ang eksenang ito, walang magawa si Daryl, at mapait na sinabi. Ang pagkamatay ng mga santo, ang pantas na si Langson ay wala talagang kinalaman sa akin. Ano, sa puntong ito, Ziyan at sinabi Sisters Calmado, bago ang oras sa singsing, na tinatawag na Florian ng mga tao, ang katawan ay may kapangyarihan Orchid Yuan Ying, siya ang mamamatay tao, 9 na araw sila, si Ziyan ay matalino, at mahinahon ang paghawak ng mga bagay. Nang bumagsak ang boses, isinara ni Yuling ang kanilang bibig. Sa sumunod na segundo, hindi mapigilan ni Yuling na sabihin. Gayunpaman, sinabi ni Wonxiang na bago namatay si Lanzin, sinabi niya na sinaktan siya ni Daryl. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Wonxiang, ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungan. Sumimangot ang mga kilay ni Huan Xiangxiu, at medyo nalito siya sa oras na ito, at marahang sinabi. Oo, bago magpakamatay si Lanzin, sinabi niya sa akin na si Daryl ang pumatay sa kanya, ngunit. Bakit nasa kabilang tao ang kapangyarihan ni Langson? Hindi mapigil ang sumimangot si Huanxiang at tumingin kay Daryl, biglang may iniisip, malamig na nagtanong Daryl ano ang relasyon mo sa Florian na iyon. Ako nag-aalangan si Daryl, napakamot ang kanyang ulo at sinabi pinsan ako sa kanya. Seryoso, ayaw sabihin ni Daryl na sabihin ang ugnayan sa pagitan niya at ni Florian, ngunit kung magsinungaling siya, alam ng 9 na langit na mga banal ang totoo, kaya't ganap siyang tama. Wala na akong tiwala nang marinig ito, nagulat sina Wonxiang at Ziyan. Pinsan Yulang na mas tuwid, biglang nag-ingat, nakadirekta sa hangin sinabi niya ito ay napakahalata, dahil ikaw ay pinsan, na kayong dalawa magkasama Orchid Pinsala, tama. Boses pababa, sa tabi ng ilang ang santo ay tumanggo sa kasunduan. Damn it! Nang marinig ito, si Daryl ay natahimik bagaman kami ay mga pinsan, ngunit ang aming masamang relasyon, kung paano makakasama sa pakikipagsosyo kay Orchid Langson. Sinabi ng mga kamay ng hangin na Daryl na nanumpa ngunit ngayon ay napakahalata na, Portland, ang pagkamatay ni Saint Lanzin dapat kaugnay kay Florian, sumumpa ako, tutulungan kita na malaman ang totoo, paano ito? Nagkatinginan si Yuling, halatang hindi naniniwala kay Daryl. Okay, sa sandaling ito, tila handa na si Ziyan na magbayad ng pansin, at sinabi dahil sinabi ni Daryl, tiwala muna tayo sa kanya. Ziyan, huwag maniwala sa mga ganitong uri ng mga tao. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Yuling na magsalita, ngunit nang magmukhang seryoso si Ziyan, lahat sila ay muling nagsara. Kabilang sa 9 na araw na santo, kumilos si Ziyan na pinakamatatag, at ang iba pang mga santo ay itinuring siya bilang panganay na kapatid. Dahil sinabi na ni Ziyan, magagawa niya lamang iyon. Pagkatapos, sa tulong ng maraming santo tulad ni Ziyan at Yuling, ang mga masasamang espiritu sa katawan ni Huanxiang ay mabilis na naalis. Matapos muling makuha ang kanyang lakas, sina Daryl at ang 8 santo ay sama-sama ang paggalugad sa paligid. Makalipas ang kalahating oras, si Daryl at ang 8 santo ay dumating sa isang kagubatang bato. Sa ilang sandali, lahat ay palihim na nakasi. Mangat nang makita ang kagubatang bato. Nakita kong ang bato na kagubatan ay napakalaki, at mayroong isang ulap sa loob nito, at hindi ko makita ang ulo sa isang sulyap. Nakita ni Daryl na ang bawat haligi ng bato sa gubat ng bato ay nakaukit ng ilang mga kakaibang rune, ang mga rune ay siksik na nakapak, na nagbibigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na pagkalungkot. Kabanata 3013. Ano ang nakasulat dito? Sumimangot si Daryl, at dumiretso. Sumunod din si Wonxiang. Nang makarating ako sa harap, nakita ko ang mga rune sa mga haliging bato,
na mukhang mga selyo, hindi mga selyo, at mga tauhang hindi kabilang sa mainland. Alam na alam ni Daryl, ngunit hindi niya magawa maintindihan naman. Sa oras na ito, si Zian ay gumawa ng isang hakbang pasulong, tiningnan ang rune dito, at marahang sinabi. Ito ang teksto ng Mingo, ito ay isang uri ng tekstong pangsakripisyo na nagtitipon ng yin-chi, at pangunahin itong tinitipon ng yin-chi sa pagitan ng mundo at mundo. Mingo Wen, narinig ito, tumango bigla si Daryl, at kasabay nito ay medyo maswerte. Sa kasamaang palad, siya at ang 8 santo ay naglalakad sa isa't isa, kung hindi man magiging mahirap kung hindi niya maintindihan ang mga nabanggit na salita. Sa sandaling ito, ang matalino ay lumapit at tumingin sa kagubatang bato sa harap niya, nakasimangot ang kanyang kilay. Mag-ingat, lahat, ang kagubatang ito ng bato ay hindi lamang isang pagtitipon ng yin enerhiya, kundi pati na rin ang pagtitipon ng mga masasamang espiritu. Si Jiazo ay 9 na araw na pantas. Isa sa babae, introverted na pagkatao, mahusay sa Kiman escape. Nang marinig ito, sunod-sunod na tumango sina Wanxiang at Zian. Hindi mapigilan ni Daryl ngunit sumulyap kay Jiazo, lihim na hinahangaan siya. Nararapat na siya ay 9 Heaven Saint, nakikita niya sa isang sulyap na ito ang pagtitipon ng Evil Spirit Array. Oo, napansin din ni Daryl na ang kagubatang bato sa harap niya ay napakalaking formation. Ang pagtitipon ng pagbuo ng masasamang espiritu, mayroong ilang mga talaan sa pagbuo ng Bai Chi Shenzin, ito ay isang medyo masasamang formation, napaka-komplikado. Gayunpaman, malinaw na nakita ni Daryl na tila may ilang mga pagkakaiba sa pagitan ng kagubatan ng bato sa harap niya at ng pagbubuo ng masamang espiritu sa record. Paano nangyari iyon natuklasan ng mga ito, lihim na nakasimangot si Daryl. Okay, sa sandaling ito, ang mga pulang labi ni Jiazo ay bahagyang bumukas, at sinabi niya lahat ay sumunod sa akin, huwag umalis. Matapos bumagsak ang boses, papasok na siya sa bato na kagubatan. Teka, ngunit sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Daryl na pigilan ang pagsabi. Maraming santo, huwag kang sumugod, ang kagubatang ito sa bato ay tila may problema. Kapag sinabi ito, mukhang seryoso si Daryl. Alam mo, ito ang puwang sa loob ng Pluto Cauldron, at ang kagubatang bato, sa harap mo ay tila kapareho ng masamang espiritu na nagtitipon sa talaan, ngunit sa ilang mga lugar, may mga pagkakaiba, at dapat mayroong iba pang mga lihim. Sa kasong ito, naramdaman ni Daryl na mas mahusay na mag-ingat. Sa sandaling ito, sunod-sunod na tiningnan ni Wanxiang at Zian si Daryl, isa-isang nakasimangot. Daryl, mahinang sabi ni Zian, sinabi mo bang may problema sa kagubatang bato na ito? Matapos bumagsak ang boses, sinabi din ni Wanxiang bakit alam mo rin ang pamamaraan ng pagbuo. Phew! Huminga ng malalim si Daryl at buong pagpapakumbabang sinabi unawain ng kaunti, ang kagubatang ito ng bato ay tila pagbubuo ng masamang espiritu, ngunit sa palagay ko hindi ito ganoon kadali. Pag-aralan muna natin ito bago magpasya kung papasok o hindi. Pagkakita sa kanya na nagsabi niyan, 8 ang santo ay nagkatinginan. Lagyan, sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Saint Jadeling na tumawa, sumulyap ng mahina kay Daryl, at ninisyon. Daryl, bagaman ikaw ay kilalang figure sa World Universe Continent, ang iyong mga kasanayan sa pagbuo ay maaari mo pa bang ihambing kay Jiazo? Ang ibang mga santo sa tabi nila ay hindi mapigil ang tumawa. Sa puso ng mga banal na ito, ang mga kasanayan sa pagbuo ni Jiazo ay walang kapantay. Siya ay positibo tungkol dito, ngunit sinabi ni Daryl na mayroong isang problema, na kung saan ay ganap na kamangha-mangha. Si Jiazo ay mukhang hindi rin nasaktan, at tumingin kay Daryl at sinabi, kung sa palagay mo may problema, huwag mo kaming sundan. Nang bumagsak ang boses, si Jiazo ay unang samampa sa kagubatang bato. Sinundan ni Wanxiang at Zian ng malapit. Damn it! Nang makita ang sitwasyong ito, hindi makatawa o umiyak si Daryl. Nagmungkahi lamang ako at hiniling sa lahat na mag-ingat. Ito ay ganap na mabait, at gumuhit ito ng isang panlilibak. Kalimutan ito, pumunta at tingnan ang iyong sarili. Sa pag-iisip tungkol dito, sumunod din si Daryl. Kabanata 314. Pagkapasok sa gubat na bato, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, at kasabay nito, na may espiritu na 12 minuto, ang nagbabantay sa kanyang paligid.
Malinaw na naramdaman ni Daryl na dahil sa pagtitipon ng yin qi, ang gubat ng bato ay sobrang lamig, at ito ay maraming degree na mas mababa kaysa sa labas. Hindi lamang iyon, lumalakas at lumalakas ang fog. Sa lakas ni Daryl, kaya niya lang tingnan ang 10 metro ang layo. Sa loob ng saklaw, sa sandaling ito, narinig ko ang paggalaw mula sa harap, at pagkatapos ay huminto sina Jazo at Wonxiang na naglalakad sa harap. Pumunta ako, tumingin si Daryl ng may pasasalamat, at laking gulat ng kanyang puso. Nakita ko na sa pagitan ng mga halijing bato sa harap, isang pangkat ng mga apoy ang lumulutang, ang mga apoy ay asol at mahina, napakakaiba. Ang higit pang nakakatakot ay sa apoy, tila may isang imahe ng isang balangkas na umuusbong. Bone Spirit Demon Fire nang makita ito, lihim na nakasimangot si Daryl, at kasabay nito ay hindi mapigil ang lihim na sipsipin ng malamig na hangin. Ang Bone Spirit Demon Fire, na nasa ika-5 pwesto sa hindi normal na listahan ng sunog sa mundo, ay isang napakamalasam na apoy. Napakabihira sa kontinente ng Gyushu. Napapabalitang makikita lamang ito sa mga malamig na lugar ng ligaw at taksil na teritoryo, ngunit ginalugad ni Daryl ang mga ganid na teritoryo, at hindi pa ito nakikita. Ngunit hindi ko inaasahan na sa malayang espasyo sa Pluto Cauldron, maaabutan ko ito ng hindi inaasahan. Pinag-uusapan kung saan, nagtataglay si Daryl ng Bailian Lengwo, kaya huwag ka munang magpanik. Dahil ang Bailian Lengwo ay ang kauna-unahang iba't ibang apoy at may kakayahang lunukan ang iba pang magkakaibang apoy, ngunit ang apoy ng demonyo ng buto ay napakasama. Nakalakip sa buto na susunugan, kaya't hindi naglakas loob si Daryl na maging pabaya. Bone Spirit Demon Fire sa kasong ito, ang harap ng Buddha Snow React, magandang mukha, ay nagsiwalat ng kaunti pang marangal. Maingat ang mga kapatid, ang mga puwersa ni Yuanying ay nagtulak, ang mga butong espiritu ng apoy na demonyo, hindi ka maaaring magsara. Nang bumagsak ang boses, sunod-sunod na tumango sina Wonxiang at Xian. Bilang isang siyam na araw na santo, ang lakas ng nalaglag na kaluluwa sa katawan ay ang nemesis ng lahat ng mga kasamaan, ngunit ang demonyong espiritu ng buto ay lubos na yin at kasamaan, kaya't hindi nila ito tinapangan. Sa isang iglap, hinimok ng 8 santo ang lakas ng Yuanying na magkasama, at nakita nila ang isang pangkat ng mga gintong oneng na sumabog, nagtipon, at sa wakas ay bumuo ng isang ginintoang protection na pelikula, na sumaklaw sa kanila. Sa oras na ito, binaling ni Xian si Daryl at sinabi, Daryl, pumasok ka rin, tandaan, huwag iwanan, ang protection na pelikula, kung hindi ay masusunog ka ng apoy ng demonyo ng buto, at hindi kami masave. Kapag sinabi ito, ang magandang mukha ni Xian ay puno ng kawalang malasakit. Sa totoo lang, ayaw niyang mag-alala tungkol sa pagganap ni Daryl, ngunit walang paraan, si Lan Xin ay namatay ng kakaiba, at kailangan niya ng tulong ni Daryl upang malaman ang totoo, kaya't hindi niya ito hinayaang magkaroon aksidente. Dito nakalimutan ni Xian sa oras na ito, malamig na itinaas ni Daryl ang isang baso ng Bailian, na hindi takot sa buto ng demonyong demonyo. Xian, bakit sinabi sa kanya ng sobra hindi mapigilan ni Yuling na sumulyap kay Daryl, ang mga mata nitong puno ng paghamak. Sa parehong oras, ang iba pang mga santo sa tabi niya ay kinamumuhian din si Daryl ng walang kapantay. Sa kanilang mga puso, kahit na ang katotohanang napatay ang Santo Langsen ay hindi nalaman, hindi makatakas si Daryl sa relasyon. Napakabait na hindi siya pumatay dati, at hindi na kailangang alagaan siya sa bawat posibleng paraan. Napansin ang mga mata ng mga santo, ngumiti ng mapait si Daryl. Tila ang mga banal na ito ay may magagaling na opinyon tungkol sa kanilang sarili dahil sa pagkamatay ni Lan Xin. Sa pag-iisip tungkol dito, tumingin sa paligid si Daryl at hindi mapigil ang sabihin. Maraming mga santo, sa palagay ko ang kagubatang bato na ito ay nagiging mas kakaiba, titigil ba muna tayo? Malinaw na naramdaman ni Daryl na ang mga lumulutang sa harap niya ang buto ang apoy ng espiritu ng demonyo ay mas lalong sumunog, at hindi lamang iyon, ang mga nakapaligid na haligi ng bato ay tila buhay, mabagal na nagbabago. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagpatunay na ang kagubatang bato na ito ay hindi talaga simple. Nang makita na nagsimulang muling magbigay ng gesticulate si Daryl, at inis na inis si Yuling na hindi niya mapigil ang sumigaw, manahimik ka. Kasabay nito, sumimangot din si Jazo, at malamig na sinabi na sabi ko na ito.
May walang problema sa pagbuo, Daryl huwag magulo. Kabanata 3015, hindi malakas, ngunit ito ay walang pag-aalinlangan. Nang makita ito, si Daryl ay walang magawa, kaya kinailangan niyang ikulong ang kanyang bibig. Nasabi ko na kung ano ang dapat kong sabihin, ngunit kung hindi ka makinig, kapag may mali, wala itong gawin sa akin. Nang makitang tumahimik si Daryl, tumigil sa pagsasalita sina Jazzo at Yuling at nagpatuloy. Patungo lamang ng ilang mga hakbang, nakita ko ang apoy ng demonyo ng buto sa harapan ko. Tila may nasense ito, at bigla itong lumutang. Mayroong isang pelikulang protection na kinukonsinti ng lakas ni Yuan Ying sa harap niya, at ang 8 santo ay hindi talaga nagpapanik. Susunod na segundo, nakita ko ang Bone Spirit Demon Fire na tumama sa protection na pelikula, gumagawa ng isang nasusunog na tunog, at pagkatapos ay hinarangan ito ng protection na pelikula. Daryl, sa oras na ito, ang mukha ng Santo Yulang ay puno ng kayabangan, at tumingin siya kay Daryl at sinabing, nakikita iyon, ang buto ng espiritu ng buto ay hindi kailanman sinisira ang protection na pelikula, at, si Jazzo ay bihasa sa pagbuo, malapit na tayong makapasa sa batong kagubatang ito, mangyaring itigil ang pag-aalsa, alam mo. Ang iba pang mga santo sa tabi nila ay mayabang din. Ngumiti si Daryl at hindi tumugon. Sa sumunod na 10 minuto, si Daryl at ang 8 santo ay nagpatuloy na sumulong, sumabog, sa ilang apoy ng demonyo ng buto paminsan-minsan, ngunit ang mga apoy na demonyo na buto na ito ay hinarang ng protection na pelikula. Tila maayos ang lahat, gayunpaman, natagpuan ni Daryl na kung mas malalim ang kagubatan ng bato, mas maraming apoy ng demonyo na buto. Hindi nagtagal, dumating sina Daryl at ang 8 santo sa gitna ng kagubatang bato at nakita na may isang malaking haligi na bato na nakatayo sa gitna. Ang haliging bato na ito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga haliging bato sa paligid, tulad ng isang tuktok ng bato. Diretso sa kulay abong langit. Hindi lamang iyon, sa paligid ng malaking bato na haligi na ito, mayroong higit sa 100 mga grupo ng apoy ng demonyong espiritu na buto. Ang bilang na ito ay maraming beses na higit pa sa mga nauna. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, nakakunot ang noo. Ang malaking bato na haligi na ito ay matatagpuan sa gitna ng kagubatan ng bato, na kung saan ay ang mata ng Gathering Ghost Formation ngunit ito ay ganap na naiiba mula sa talaan ng White Spirit Formation. Maaaring sa loob ng formation ito ng masamang espiritu na pagtitipon, mayroong isa pang formation na nakatago. Ilang segundo ang lumipas, biglang may naisip si Daryl, at biglang nagbago ang ekspresyon niya. Kasabay nito, ang Saint Gassi na nasa unahan ay tumingin sa malaking bato na haligi, sa harap niya, at ang 12 mga pangkat ng demonyo ng buto ng espiritu na lumutang, ang kanyang mga kilay ay nakasimangot din. Malinaw na ito ang pagbubuo ng masamang espiritu, kung paano ang pagbuo ng mga mata ng formation ay ganap na nagbago. Tulad ni Daryl, napagtanto din ni Jazzo sa oras na ito na mayroong mali, ngunit hindi pa niya nahanap ang problema. Sa sandaling ito, nakita ko ang 12 ng mga apoy ng demonyo ng buto sa harap ko, na parang nagtataglay ng kabanalan, mabilis na nagtipon upang bumuo ng isang malaking asol na fireball, at pagkatapos ay whizzed out, boom. Sa susunod na segundo, ang fireball ay sumabog sa protection na pelikula, na gumawa ng isang marahas na dagandong. Ang protection na pelikula ay direktang sinunog mula sa isang puwang, at bumagsak ang fireball, na bumubuo ng isang dagat ng apoy sa paligid nito. Nako, nasira ang protection na pelikula. Kung sina Saint Gassi, Yuling at Wanxiang, lahat sila ay nanginginig at bulalas. Nakikita ang dagat na ito ng apoy ng Cyan, mabilis itong lumusot, na tuluyang natrap ang mga ito dito. Kabanata 3016, isang iglap ng isang mata, dumating ang apoy, at ang mahabang palda sa 8 santo ay agad na napaso. Sa maikling panahon, 8 ang magandang-maganda at kaakit-akit na kurbo ng santo ay biglang tumambad. Boom! Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl na lunukan ng laway, nakadirekta ang mga mata. Malinaw na nakita ni Daryl na dahil ang 8 santo ay may mga nas-isilang na sanggol sa kanilang mga katawan, ang mga apoy na espiritu ng buto na ito ay pansamantalang nakakabit sa ibabaw ng kanilang balat at nasunog, at hindi sila makapasok sa kanilang mga katawan sandali.
Ito ay lamang na ang protection film ay urging upang labanan ang buto espiritu demonyo apoy, sa oras na ito ang lakas ng 8 santo kaluluwa ay halos natupok, at hindi magtatagal bago ang buto espiritu demonyo apoy ay samantalahin ng ang bakante nito. Daryl, sa tingin ni Daryl, ang pantas na si Yuling ay puno ng hiya at galit, at malamig na sumigaw ipikit mo ang mga mata mo. Kasabay nito, ang ibang mga pantas ay nakatingin din kay Daryl. Dignified Nine Heavens Saint, paano siya makatingin sa isang lalaking tulad nito? Damn it! Narinig ang mga salitang ito, muling nag-apoy si Daryl, at ito ay katawa-tawa. Sa lahat ng oras na ito, at sila ay sobrang mayabang isa-isa. Hahahaha, sa sandaling ito, nakasimangot si Jazzo at tiningnan si Daryl nang may pagtataka kumusta ka hoy kumusta ka. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Jazzo na ang piraso ng butong espiritu ng buto na ito ay tila takot sa Daryl, iniwasan niya siya nang hindi inaasahan ito ay hindi kapanipaniwala. Sa sandaling ito, natuklasan din ni Yuling at Wanxiang ang problema at nagtataka silang tumingin kay Daryl, hehe. Nang makita ang kanilang nagulat na mga mata, bahagyang ngumiti si Daryl marahil ay mas espesyal ako. Matapos bumagsak ang boses, inunat ni Daryl ang kanyang kamay, at biglang, isang sinag ng puting apoy ang lumitaw sa kamay ni Daryl. Ito ay malamig na apoy ng White Lily Coal Flame by Lian Ye, haha. Nakita ang malamig na apoy ni Bai Lian, nanginginig ang mga katawan ni Jazzo, tuluyan ng natigilan. Ikaw din nagtagal, nag-react si Yuling at tinitigan si Daryl ng mabagsik. Pag-aari mo talaga si Bai Lian, bakit hindi mo lang sinabi? Galit na galit si Yuling sa oras na ito, itong Daryl ay halatang sinadya, malinaw na nagmamay-ari siya ng malamig na apoy ng Bai Lian, ngunit bago iyon ay pinagmasdan niya ang kanyang sarili na ubusin ang kapangyarihan ni Yuanying upang labanan ang demonyong apoy ng espiritu ng buto. Nakakakilabot ang lalaking ito. Nagkibit balikat si Daryl at mukhang walang magawa Saint Jade Ling, hindi mo ako pinayagang magsalita ng kalokohan ngayon lang, bakit may nagkamali at sinisisi ulit ako? Ikaw na mula ang mukha ni Yuling. Hindi ko alam kung paano tumanggi ng ilang sandali, at sinipa ang kanyang mga paa sa galit, na hindi masabi kaakit-akit. O sige, sige, sa oras na ito, kinagat ni Zian ang kanyang labi, at marahang sinabi kay Daryl, mabilis mong ginagamit ang puting lotus na malamig na apoy upang lunukan ang apoy ng demonyong buto na ito. Saint Zian, ikaw gaanong sinabi, napakaraming butong espiritu ng buto ang nagpaputok, kung nais kong lunukan silang lahat, gugugol nito ang lakas sa loob. Nakangiting sabi ni Daryl, sa totoo lang, pinigilan ni Bai Lian Lengwo ang apoy ng demonyo ng buto, hindi gugugol ni Daryl ng labis na panloob na lakas, kung nais niyang lunukan ang lahat, ngunit bago ang ilang banal na Jade Ling ay palaging tumingin sa kanya, kusa silang kinukulit ni Daryl. Kapag pinag-uusapan ito, hindi mapigilan ng tingin ni Daryl ang pagtingin sa 8 santo. Kailangan kong sabihin na ang 8 mga diwata na ito ay talagang may kani-kanilang. Ang bawat isa sa kanila ay matatawag na pinakamahusay. Lalo na sa oras na ito, ang mahabang palda sa kanilang mga katawan ay ganap na nasunog, at ang mga kaakit-akit at malukong na kurba ay nagpakita ng walang pag-aalinlangan, sinumang tao ay mababaliw dito kapag nakita nila ito. Si Wanxiang at Yuling ay mayabang at kaakit-akit. Si Zian at Jazzo ay ang uri ng intelektual at kaakit-akit. Ang natitirang ilang banayad at tahimik, ilang banayad, talagang nahihilo, at ito ay isang visual na kapistahan. Daryl, Kabanata 3017. Nakatingin sa kanya si Daryl, naiinis ang karakter ni Wanxiang, at hindi niya ito mapigilan, hindi ko pa sapat ang nakikita. Hindi ko kaya itong lunukan, kung gayon may iniisip kang paraan. Sa oras na ito si Wanxiang ay galit na galit, ngunit wala na siyang pakialam dito. Kritikal ang sitwasyon ngayon, at kapag wala akong naisip na solusyon, delikado talaga ang aking mga kapatid na babae. Pinag-uusapan kung saan, bilang siyenteng langit na langit, kahit na ang espiritu ng buto ng demonyo ay sumasalakay, walang panganib sa buhay, ngunit ang sakit ng pagkasunog ng Tarsus ay hindi isang bagay na kayang-kaya ng ordinaryong tao. Kasabay nito, tiningnan din ni Zian at Yuling si Daryl, isa-isa ng labis na balisa. Okay, ngumiti si Daryl at tumango, kayong mga santo, huwag kayong mag-alala, mayroon akong paraan. Bumagsak ang boses, hinimok ni Daryl si Bai Lian na malamig na apoy,
na bumubuo ng isang bilog na puting proteksyong maskara, sa paligid nito, at ang 8 santo ang babae ay natakpan, at sa isang iglap, ang nakapaligid na asol na dagat ng apoy ay biglang nahiwalay. Gayunpaman, ang saklaw ng mask na pang-protection ay napakaliit, at ang 8 santo ni Zian at Yuling ay mahigpit lamang na masiksik sa paligid ni Daryl. Sa sandaling ito, napapaligiran ng 8 santo, at kasabay ng pag-amoy ng samyu mula sa kanila, si Daryl ay nasa masayang kalooban at nalasing. Hahaha, napakasarap sa pakiramdam na napapalibutan ng 8 na araw na santo. Sa sandaling ito, lahat ng 8 mga santo ay namula at nahihiya. Daryl, ikaw namula si Zian, kinagat ang labi at binastusan, sinadya mo ba? Hindi mo maaaring gawing mas malaki ang takip na protection at gawin itong napakaliit. Bumagsak ang boses, Yuling at Wanxiang nahihiya din. Gigil na gigil ang ulo ni Daryl, at pagkatapos ay nagkunwaring sinabi, Sage Zian, paano ako sadya? Maaari kong mag-deploy ng isang malaking takip na protection, ito na ang hangganan, kailangan mong malaman, ang The Bone Spirit Demon Fire ay bumuo ng isang dagat ng apoy sa paligid nito. Kayong 9 na langit na santo ay hindi mapigilan, pabayaan na ako ay isang tao mula sa mainland ng 9 na lalawigan. Nang marinig ito, kinagat ni Zian ang kanyang labi at tumigil sa pag-aalaga. Sa susunod na segundo, ikiling ni Zian ang kanyang ulo upang tumingin kay Jiazo Jie, saan tayo susunod ha? Kasabay nito, ang iba pang mga santo ay sunod-sunod ding nakatingin sa Jiazo. Pagkatapos ng lahat, sa 9 na araw na mga santo, si Jiazo lamang ang marunong sa pagbuo. Ako nakaharap sa mga pagtatanong ng mga kapatid na babae, ang magandang mukha ni Jiazo ay nagpakita ng bakas ng kahihiyan, at marahang sinabi, napakakaiba ng formation na ito. Ngunit pagdating ko dito, tila ganap na nagbago. Matapos sabihin iyon, ang mukha ni Jiazo ay namula, at ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, para sa isang sandali, hindi ako makahanap ng isang paraan palabas. Ano nang marinig ito, sina Zian at Yuling lahat ay nanginig at nagpapanik, anong gagawin kahit si Jiazo ay hindi makahanap ng makalabas, kaya't siya ay natrap lang ng ganito. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Daryl, ngunit sinabi, susubukan ko ito. Nang sinabi niya ito, mukhang tiwala si Daryl. Oo, ngayon lang noong ginamit ang puting Lotus Cold Fire at na-deploy ang mask na protection, nakita na ni Daryl ang problema sa kagubatang ito sa bato. Ano, sa isang iglap, ang mga mata ng 8 santo ay nagkatagpo kay Daryl. Sa partikular, ang magandang mukha ni Jiazo ay napuno ng malalim na pag-aalinlangan. Daryl, huwag isiping larong ito ng bata. Inaamin kong mayroon kang puting lotus na malamig na apoy. Tunay na pambihira ito, ngunit ang kagubatang bato na ito ay napakakaiba. Mali, natatakot ako na hindi tayo makalabas. Matapos bumagsak ang boses, pinintasan din ni Yuling ang iba pa. Hindi, Jiazo cannot do it. What can you do? Huwag isiping mayroon kang Bailian Lengwo, mayabang ka. Ang mga salita ng maraming santo ay patuloy na dumarating, at wala sa kanila ang naniwala kay Daryl. Alam mo, narito na. Ang puwang sa Pluto Cauldron ay walang kapantay na kasamaan at hindi mahulaan, at hindi ito maihahambing sa mga ordinaryong formation sa 9 na lalawigan ng lalawigan. Kabanata 318. Nang makita ang sitwasyong ito, mapait na ngumiti si Daryl. Mga kapatid, sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Zian na marahan na sinabi. Dahil hindi ito mapigilan ni Jiazo, hayaan nating subukan si Daryl. Hindi ko alam kung bakit pinili ni Zian na maniwala kay Daryl mula kayang ilalim ng kanyang puso. Kung tutuusin, sa sitwasyong ito, hindi na kailangang magbiro si Daryl. Nang makita na sinabi ni Zian iyan, maraming santo ni Yuling ang walang masabi. Nang makita na walang pagtutol ang 8 santo, nagpakita si Daryl ng kaunting ngiti, pagkatapos ay binuksan ang kanyang mga kamay, niyakap silang magkasama, at pagkatapos ay lumakad pasulong. Sa sandaling ito, naniyakap ni Daryl, na mula ang 8 santo, ngunit hindi sila naglakas loob na gumalaw, sapagkat sa sandaling lumipat sila, lalabas sila sa saklaw ng maskara ng protection at susunugan ng espiritu ng buto sa malamig na apoy. 5 mula sa kaliwa, 7 sa kanan. Sa sumunod na 10 minuto, tahimik na binulong ni Daryl ang formula, at di nagtagal ay matagumpay na naalis ang 8 santo palabas sa batong kagubatan.
Ito ang sandali nang siya ay lumabas ng bato na kagubatan, maging si Jazo o ang iba pang mga santo, lahat sila ay nanginginig at ganap na nabigla. Talagang nagtagumpay sa paglabas, paano ito nagawa ng Daryl na ito? Lalo na si Jazo, nakatingin ng mabuti kay Daryl, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala. Daryl, ikaw paano mo malalaman kung nasaan ang exit? Si Daryl ay ngumiti ng bahagya at sinabi ng dahan-dahan. Ang kagubatang bato na ito ay hindi isang formation, ngunit dalawang formation na pinagsama. Ang isa ay ang pagbubuo ng masamang espiritu, at ang isa pa ay ang espiritual na pagkabuo ng kaluluwa, ngunit ang pagtitip ng masasamang espiritu na formation ay sa ilaw, at ang espiritu at dalisay na formation ng espiritu ay nasa kadiliman, kaya mahirap hanapin. Ang dalawang formation na ito, by Chishanzin ay mayroong mga talaan, at ang mga ito ay napakahirap pa rin sa mataas na antas na mga formation. Sa simula, hindi ito napansin ni Daryl, hanggang sa makarating siya sa gitna ng kagubatang bato at nakita ang malaking haligi ng bato, bigla niyang naintindihan. Narinig ang mga salitang ito, biglang naintindihan ni Jazo, nakatingin sa tingin ni Daryl, na nagniningning din ng kakaibang ilaw. Ang taong ito ay tila masungit, ngunit mas nagawa siya sa pagbuo kaysa sa kanyang sarili. Sa parehong oras, sina Zian at Yuling sa tabi nila ay lihim ding emosyonal. Sa hindi inaasahan, alam ng Daryl na ito Habang nagsasalita siya, narinig niya ang isang tunog ng mga yabag sa ambon na hindi kalayuan. Mabilis na tumingin si Daryl, biglang nagbago ang mukha. Nakita ko ang dosenang mga masters ng sekta na papalapit dito. Malinaw na, ang mga ito ay nagsisiyasat din sa kapaligiran dito at naghahanap ng palabas. Gayunpaman, hindi naman masaya si Daryl, ngunit medyo komplikado ang kanyang ekspresyon. Ang pagkubli sa kanyang mukha ay nawala, at kasama pa rin niya ang 8 santo. Kung nakikita ng mga taong ito, madali itong hindi maintindihan. Pagkatapos ng lahat, sa pulong ng dambana ng Dasalbago, sinabi ng hari ng Kenny na ang 8 santo ay pekeng at ang kanyang sariling partido pa rin. Higit sa lahat, ang mahabang palda ng 8 santo ay sinunog lamang ng buto ng espiritu ng demonyo, at walang sagabal. Kung nakita sila ng mga sekta na ito, mas lalong hindi malinaw. Sa parehong oras, ang mga santo ng Ziyan ay sabik na sabik din. Hindi, masyadong nahihiya ako tulad ngayon. Kung nakikita ako, paano ko makikita ang mga tao sa hinaharap? Daryl, sa pagkabalisa, hinimok ni Ziyan si Daryl. Ikaw mabilis kang makahanap ng paraan, huwag hayaang lumapit ang mga taong ito. Sinabi niya ito. Si Zian ay labis na balisa, isang 9 na araw saintess, ngunit ang kawalang kasalanan ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Sa parehong oras, sina Yuling at Huan Ziang ay tumingin din kay Daryl, na may paningin sa kanilang mga mata. Pakiramdam ng pagkabalisa ng 8 santo, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, at nakangiting sinabi. Saint Zian, maaari kang humingi ng tulong sa akin, tinawag mo akong mabuting kapatid. Kabanata 319. Narinig ito, hindi mahalaga ito ay si Zian o ang iba pang mga santo, ang kanilang mga mukha ay namula at naging labis na napahiya. Ang Daryl na ito ay napupuot, kaya't naglakas loob siyang maghiling ng isang kahilingan, at naghahanap siya ng kamatayan. Pinadyak ni Zian ang kanyang mga paa sa galit, at marahang sinabi, Daryl, tigilan mo na ang gulo, mag-isip ng paraan. Tulad ng sinabi niya, na inaabangan, ang mga tao mula sa sekta ay dumating agad. Si Daryl ay tiningnan ng maluwag at gaanong nagsabi hindi ako tanga. Wala kaming kinalaman sa iyo. Paano kita matutulungan gayon din, malaki ang naitulong ko sa iyo ngayon. Ang paglabas sa iyo mula sa batong kagubatan ay ang panghuling layunin. Pag-usapan natin ito. Ngayon, palagi mong sinabi na ako pa rin ang pumatay sa Saintess of Orchid. Huwag akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag, ngayon ay tutulungan ko ang isang pangungusap ito. Kinagat ni Zian ang labi niya, nagmula nang nagmamadali ang mukha niya. Pero wala silang imek. Ang Wanxiang sa tabi nila ay galit na galit din, ngunit wala silang maitanggi, sapagkat ang sinabi ni Daryl na tama, ang dalawa ay hindi magkaibigan, at may ilang mga hinaing din. Wala talagang dahilan para tumulong si Daryl. Gayunpaman, kung hindi tumulong si Daryl, kapag ang mga tao mula sa sekta ay dumating, ang kanyang imahe ng 9 na araw na santo ay ganap na masisira.
Pagkalipas ng 2 segundo, huminga ng malalim, si Zian at marahang sinabi kay Daryl mabuting kapatid. Seryoso, tinawag ang mabuting kapatid na si Daryl. Nag-atubili si Zian sa kanyang puso, ngunit ang sitwasyon ay kagyat at hindi siya nakompromiso. Kung ito ay, huli na. Nang makita si Zian na binuka ang kanyang bibig, inilapag din ni Wonxiang at ng iba pang mga santo ang kanilang dignidad at nagsalita. Mabuting kuya hahahahaha, ang sigaw ng bat-ihing kapatid ay nagpakalinaw sa buong katawan ni Daryl, at nag-refresh lang siya. Ilang mabubuting kapatid, napakaganda. Nakangiting sabi ni Daryl, saka itinaas ang kamay at kumaway, malamig na tumalon si Bailian, binubuo ang isang puting ilaw na kurtina, tulad ng kurtina, na nakapalibot sa 8 santo na tumayo. Sa oras na ito, ang dosenang mga sect masters ay dumating din. Daryl mayroon ding 8 pekeng santo bakit sila magkasama sa sandaling ito, natigilan ang lahat nang makita nila si Daryl. Habang tinatalakay, maraming tao ang hindi mapigilan ang pagtingin sa 8 santo, at maraming mata ng kalalakihan ang tuwid. Ang 8 mga santo sa oras na ito, kahit na sila ay hinaranggan sa likod ng puting ilaw na kurtina, ang mga magagandang kurba ay namumula pa rin, at ang mga mukha na may kanilang sariling mga katangian ay halos nakasisilaw. Sa sandaling ito, natigilan din si Daryl, at nakita na sa karamihan ng mga tao, mayroong isang payat na figure na may misla na mga tampok at isang pahiwatig ng malamig na kay-abangan. Ito ay si Quincy Long. Sa parehong oras, nakita din ng Quincy si Daryl, at agad na nakasimangot. Matapos masipsap sa Nether King Cauldron dati, si Quincy ay mabilis na nakatagpo ng iba pang mga sect masters, at pagkatapos ay sumama sa kanya at sinimulang tuklasin, ang malaya at malaswang puwang na ito, ngunit hindi niya inaasahan na makasalubong dito si Daryl. Daryl, sa wakas, si Quincy ay nag-react at malamig na sinabi kay Daryl. Bakit ka narito palagi mong ipinapaliwanag, ano ang nangyayari sa 8 mga banal na nagpapanggap na 9 na langit na banal? Ano ang kanilang relasyon sa iyo anong pagsasabwatan pagkatapos ng ilang mga katanungan, walang duda na tinanong sila sa isang hilera. Bumagsak ang boses, at ang mga tingin ng mga masters ng sekta sa tabi niya ay biglang nagtipon kay Daryl, isa-isa na may hindi magagandang ekspresyon. Bago sinabi ng Haring Kenny sa kumperensya na si Daryl ay nauugnay sa mga pekeng 9 na araw na santo, ang lahat ay maghinala pa rin, ngunit sa oras na ito, na nakikita na sila talaga ay magkasama, biglang hindi maiwasang magduda dito. Kabanata 320. Nakaharap sa pagtatanong ni Quincy, si Daryl ay walang magawa. Sa kasamaang palad, ang Quincy na ito ay ang panganay na prinsesa ng South Cloud Continent, at ang kanyang pag-iisip ay sobrang simple. Ngayong halata na ang sitwasyon, naisip pa niya na ang 8 santo ay peke. Sa pag-iisip tungkol dito, pinanood ni Daryl ang Quincy ng dahan-dahan at sinabi, "As of now, hindi mo ba ito nakikita lahat kayo ay niloko ng Haring Kenny? Ang 8 santo na ito ay totoo. Tungkol sa hari, panatilihin sinasabing sinabi na siya ang tao ng Pluto alang-alang sa mundo ng mainland. Tumingin sa paligid mo, alam mo ba kung nasaan ito ang panloob na puwang ng Pluto Cauldron? Ang Pluto Cauldron ay isang mahiwagang sandata sa Ghost World, kung si Kenny ay hindi tao ni Pluto, bakit may Pluto ding sa kanyang kamay? Narinig ito, 12 ng mga sekta masters ay tumingin sa bawat isa at hindi maaaring makipag-usap para sa isang habang. Kasabay nito, ang magandang mukha ni Quincy ay agad na napahiya, maaaring hindi ko naintindihan ang 8 santo. Daryl, sa sandaling ito, isang lalaki na nakasuot ng mahabang damit na cyan ay lumabas at tinanong si Daryl. Patuloy mong sinasabi na sila ay tunay na 9 na araw na mga santo. Ano ang katibayan mayroon ka tao 30 edad sa edad ni, siya ay may pino na ugali, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuso. Ito ay si Su Shengfei, ang pinuno ng Wan Hezong. Si Wan Hezong, ang pangalawang pinakamalaking sekta ng paglilinang sa Mistrolan Continent, ay pangalawa lamang kay Yuyao Pavilion sa lakas. Su Shengfei, ang ulo, ay may banayad at matikas na hitsura, ngunit siya ay talagang isang makitid na taong kontrabida. Pinag-uusapan, sina Su Shengfei at Daryl ay walang mga hinaing, ngunit sa paglipas ng mga taon, ang reputasyon ni Daryl sa mainland ay masyadong malakas. Si Su Shengfei ay palaging hindi kumbinsido,
at laging nais na makahanap ng isang pagkakataon upang sugpuin si Daryl, at ito ay isang magandang pagkakataon. Nararamdaman ang tuso sa mga mata ni Su Shengfei, huminga ng malalim si Daryl, medyo hindi nasama, ang pinuno ng ay may sakit sa pag-iisip, napakarami niyang sinabi, at sadyang kinukuha ang mga bagay. Sa pag-iisip tungkol dito, walang bahala na sinabi ni Daryl ano pa ang maaari kong patunayan. Ang pangangatawan ng siyam na langit na banal ay naiiba kaysa sa ordinaryong tao. Sa pagpupulong ng dambana ng panalangin, ang mga figure na lumitaw sa kanilang mga katawan ay ang mga natatanging elemento ng siyam na langit ng mga langit. Anong uri ng katibayan ito sinisisi ni Su Shengfei? Sa parehong oras, paningin ni Su Shengfei ay patuloy na tumingin sa Wanxiang. Si Su Shengfei ay hindi lamang makitid ang pag-iisip, ngunit napaka may pag-iisip din. Sa katunayan, naintindihan niya sa oras na ito na ang 8 santo na nasa harapan niya ay totoo, ngunit nang makita ang labis na pakikipag-ugnay sa kanila ni Daryl, hindi niya mapigilan magselos. Ola, sa sandaling ito, walang pasensya si Daryl. Tumingin siya kay Su Shengfei at malamig na sinabi kung gayon ano ang gusto mo. Ang Su Shengfei na ito ay talagang may sakit. Seryoso, kung hindi dahil sa pagtingin sa napakaraming mga tao na naruroon, nais talaga ni Daryl na turuan siya ng isang aralin. Para sa isang sandali, ang kapaligiran ay naging medyo seryoso. Iniisip ito ni Daryl, anuman ang mangyari, hindi niya dapat hayaan na ang mga taong ito sa harapan niya ay saktan muli ang 8 santo. Okay, nakakakita na ang kapaligiran ay hindi mabuti, isang maagway figure lumakad out at sinabi sa isang bilugan form na ito. Ang bawat tao'y dapat na nagsasaad ng ilang mga salita. Ngayon ang pinakamahalagang bagay ay kung paano makakuha ng paglabas dito. Ang boses banayad at maganda, ito ay si Ye Jixun. Nang sabihin ito, hindi mapigilan ni Ye Jixun na tumingin ng malalim kay Daryl. 2 buwan na ang nakalilipas, nagbihis si Daryl at sumali kay Yuyao Pavilion, na parabang nakikisama sa loob ng ilang araw. Si Ye Jixun ay lubos na nagtiwala kay Daryl at alam niya. Nang makita ang mga salita ni Ye Jixun, walang masabi si Su Shengfei. Humalaklak siya at tumabi. Sina Yuyao Pavilion at Wan Hezong ay kapwa-sekta ng Mist Loren Continent, at palaging naging mabuti ang kanilang relasyon. Bukod dito, palaging lihim na hinahangaan ni Su Shengfei si Ye Jixun. Sa oras na ito, nakikita siyang nagsalita para kay Daryl, kahit na labis ang pakiramdam niya sa kanyang puso, hindi madaling tanggihan. Pagkakita sa eksenang ito, naglakad din si Quincy at gaanong sinabi kay Daryl sa gayon, maniniwala ako sa iyo sandali. Sa pamamagitan nito, tumingin si Quincy sa paligid at nagpatuloy lahat, Ye Jixun tama iyan, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang maghanap ng ibang mga tao at maghanap ng isang paraan upang makaalis dito.